siya. At mahal niya po ito. So kinakain nila kung minsan yung bao nila, lahat ng mga gamit nila, talagang magulong-magulo yung pusa. So nag-meeting po ang lahat ng mga estudyante, ng mga boarders. Sabi niya, hindi natin pwedeng basta-basta lang i-get rid yung pusang to. Magagalit si Madam. So we have to make it more creative. So nagkuro-kuro po sila. So anong ginawa nila? Ang na-observe po nila sa landlady nila is very religious but extremely superstitious. Katoliko serado, doble kandado. Ganun po. Araw-araw nagsisimba, oh. So, ang ginawa po nila, tuwing magsisimba yung landlady, yung pusa po kinukuha nila, inilalagay niya po sa bintana, at tapos yung pinakamalaking estudyante nagsabi, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, baga! At inulit niya po ito ng 30 days, dire-diretso po, sa buong buwan. And on the 31st day, tinawag nila ang landlady at sinabihan, Madam, alam mo, yung pusa mo possessed yata eh. At hindi maniwala yung landlady kasi sabi niya, ang cute-cute niya eh. Mabait po yan eh. Sabi, hindi po, possessed talaga. O di kinabahan na yung landlady. O sabi niya, o titingnan natin kung possessed, di get rid natin. So dinala nila, nilagay siya sa bintana, the same place, the same boy, sinabihan, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Hinayaan niya, kusa lang siya tumalon. Hindi niya na po hinintay, nababanatan pa siya. Eh kayo, kung sasabihan ko in the name of the Father, tatalon din ba kayo? That's the grace.